Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Hindi lahat ng marunong kayang magturo. Gaya ng hindi lahat ng kayang magturo, isinasabuhay ang tinuturo. Pero ang marunong magsabuhay ng turo, ang pinakamagaling na guro. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang mga nais ipakita ng ating mga pagbasa araw na ito. Ito yung nais ipakita ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga tao tungkol sa mga kinikilalang tagapagpaliwanag o guro ng kautusan ni Moises, ang mga pariseyo at eskriba. Ayon kay Jesus, nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri nila ay ayaw nilang igalaw para tulungan sa pagdadala ang mga tao. Sa madaling salita, magaling lang magmando pero hindi marunong gumawa. Puro ngawa, walang gawa. May kilala po ba kayong ganon? Sa opisina, may kilala ba kayong ganon? Yung utos ng utos, pero hindi siya gumagawa. Sa eskwelahan, meron ba kayong kaklaseng ganoon noon? Yung ang daming alam, pero kapag gawaan na, hindi mo maramdaman. Diba? Ang tawag ni Jesus sa mga gawa ng mga ganitong klase ng tao, pakitang tao. Yung gumagawa na kapag nandyan na yung boss, yung ang sipag-sipag na kapag nandyan na yung teacher, no? Pero pag nakatalikod, puro mando, puro salita.
Tawag ni Jesus doon sa mga yon, pakitang tao. Kaya nga ang babala sa kanila ni Jesus, gawin ninyo yung tinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Yan yung babala ni Jesus sa mga tao tungkol sa mga tagapagturo ng kautusan ni Moises. Sundin ang inuutos, pakinggan ang sinasabi, ngunit huwag tutularan ang kanilang mga gawa. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang ina na galit isang araw dahil nakita niyang nabasag yung kanyang paboritong vase, yung florera, no? Galit siya at pinaamin niya yung kanyang mga anak kung sino ang nakabasag. Sabi niya sa kanyang mga anak, masama ang magsinungaling. Di ba? Ganyan yung mga nanay natin, no? Masama ang magsinungaling. Habang pinangangaralan ang mga anak, biglang may kumatok at naningil ng utang. Bumulong yung nanay sa anak. Sabi nito, sabihin mo, wala ako, bago kumaripas ng takbo. O, diba? Sundin ang iniuutos, ngunit huwag tutularan ang kanilang gawa. Kaya nga, ang pangaral ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa Diyos. Talikdan ninyo ang inyong masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyo ang paggawa ng mabuti. Pag-aralan ang paggawa ng mabuti. Pag-aralan, hindi lang alamin. Dahil kapag pinag-aaralan, ibig sabihin, sinusubukan, ginagawa. Tayo, alam natin kung anong dapat gawin, pero hindi natin ginagawa. Kaya ang sabi, malinaw, pag-aralan ang mabuting gawain. Mga kapatid, ito pong paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa at ng panahon ng Kwaresma, ang pagbabalik sa paggawa ng mabuti. Pagbabalik sa paggawa ng mabuti. Kung minsan tayo man ay naging masama at sumuway sa Diyos, ito na po ang panahon para muling sumunod sa Diyos. Dahil ang sabi ng ating Salmo Responsorio, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Amen.